Anong gagawin mo kung may gumawa sa iyo ng masama? Gagantihan mo ba siya? Sa kwentong ito ay ating malalaman kung paano dapat gantihan ang gumagawa sa atin ng masama. Kapayapaan mga bata, halina't ating pakinggan ang kwento ni David at Saul mula sa Biblia na mababasa natin sa unang Samuel 24, 1 hanggang 22. Sino si Saul at si David? Si Saul ay ang unang naging hari ng Israel, samantalang si David ay ang naging ikalawang hari ng Israel. Sa una, naging mabuti ang pakikitungo ni Saul kay David. Si David ay naglingkod bilang musikero kay Saul at naging isang mandirigma sa kanyang hukbo. Subalit, dahil sa inggit ni Saul sa tagumpay at kasikat ni David, sinubukan niyang patayin si David. Alamin natin mga bata, ano ang ginawa ni David kay Saul? Pagkatapos ng makipaglaban ni Saul sa mga Filisteo, ay ibinalita naman sa kanya ang kinaroroonan ni David na ang sabi, narito si David ay nasa ilang ng Engandi. Kaya't isinama niya ang 3,000 kawal upang puntahan si David at patayin. At nang nakarating nga si Saul, ay siya ay pumasok sa isang kuweba na ang nasa dulo niyaon ay kinaroroonan ni David at ng kanyang mga kasama. Agad na ibinalita kay David ang pagdating ni Saul na ang sabi, ito ang araw na sabi ng Panginoon sa iyo, aking ibibigay ang iyong mga kaaway sa iyong mga kamay, at iyong gagawin sa kanya kung ano ang gusto mo. Di namalayan ni Saul ang pagdating ni David sa kuweba, kung saan siya naroroon at ang sikretong pagputol ni David sa dulo ng kanyang suot na damit. Nakonsensya si David sa kanyang ginawang pagputol sa dulo ng damit ni Saul at sinabi niya sa kanyang mga kasama na, huwag sanang pabayaan ng Panginoon na gawin ko ang masama kay Saul, sapagkat siya ang pinahiran ng langis ng Panginoon. At hindi rin pinabayaan ni David na saktan si Saul ng kanyang mga kasama. Pagkalabas nga ni Saul sa kuweba, ay tinawag siya ni David mula sa malayo at sinabi, Haring Saul! At paglingon ni Saul kay David, ay nagbigay galang siya kay Haring Saul. At sinabi ni David kay Saul, bakit ka naniniwala sa ibang tao na sinasabi nilang gusto kitang patayin? Ngayon mo makikita na pinaubaya ka ng Panginoon sa akin kung anong gusto kong gawin sa iyo nung nasa loob ka ng kuweba. Sinabi na sa akin ng aking mga kasama na patayin ka, pero wala akong ginawa sa iyo at sinabi ko sa kanila na hindi kita sasaktan. Dahil ikaw ay pinahiran ng langis ng Panginoon para maging hari. Bukod dito, ama ko, tingnan mo ang dulo ng iyong suot sa aking kamay, sapagkat sa pagputol ko ng iyong kasuotan ay hindi kita pinatay. At alam mong hindi ko ito kayang gawin sa iyo na ikaw ay aking saktan. Pero ikaw ay gusto mo akong gawan ng masama at patayin. Hatulan tayo ng Panginoon at ipaghihiganti ako ng Panginoon sa iyo, pero hindi kita gagawan ng masama. Sino ba ako para hanapin at patayin ng Haring Saul, isang patay na aso o kuto? Maging hukom nga ang Panginoon at hatulan tayo at protektahan ako laban sa iyo, ang sabi ni David. At nagsalita si Haring Saul kay David na nagsasabi, ito ba ang iyong tinig, anak kong David? At siya ay umiyak. At sinabi niya kay David, ikaw ay mas mabuti kaysa akin, sapagkat ikaw ay gumanti sa akin ng mabuti at ako'y gumawa sa iyo ng masama. At ipinakita mo sa akin ang paggawa mo ng mabuti dahil may pagkakataon kang patayin ako ay hindi mo ginawa. Sapagkat kung ang ibang tao ay makikita niya ang kanyang kaaway ay kanyang gagawa ng masama, ngunit ikaw ay hindi. Kaya gantihan ka ng Panginoon sa iyong ginawa sa akin. At ngayon, alam ko na ikaw ay magiging hari at ang kaharian ng Israel ay matatatag sa iyong kamay. Ipangako mo sa akin na hindi mo uubusin ang aking lahi pag ako ay namatay, at hindi mo buburahin ang pangalan ng aking pamilya. At nangako si David kay Saul, at si Saul ay umuwi.
Ngunit si David ay bumalik sa kanilang pinagtataguan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong gagawin mo kung may gumawa sa iyo ng masama? Gagantihan mo ba siya? Huwag tayong gaganti ng masama mga bata. Gaya ng nasa kwento, dahil sa inggit ni Saul sa tagumpay at kasikatan ni David, sinubukan niyang patayin si David. Pero hindi nagangad si David na gantihan si Saul at ipinakita niyang respeto at paggalang sa piniling hari ng Diyos. Ano-ano ang mga aral na dapat nating matutunan? Una, magpatawad at pag-iwas sa paghihiganti. Mga bata, tandaan na lagi tayong umiwas sa gulo o paghihiganti. Gaya ni David, kahit na marami na siyang pagkakataon para gumanti kay Saul, pinili niya pa ring magpatawad at iwasan ang karahasan. Ang kanyang pagpapatawad ay isang halimbawa ng pag-ibig at awa, kahit sa mga taong gumawa ng masama sa kanya. Paalaala mga bata na ang Diyos ang gaganti sa mga gumagawa sa atin ng masama. Ikalawa, maging mababa ang kalooban. Si David ay nagpakita ng kababaang loob sa maraming pagkakataon. Kahit na siya ay inatasang maging hari, hindi siya nagmadaling kunin ang trono mula kay Saul. Sa halip, iginalang niya ang posisyon ni Saul bilang hari at iniwasan ng paghihiganti. O mga bata, tinuturuan tayo ni David na maging mapagpakumbaba at magtiwala sa palagi sa Diyos. Kaya naman para sa ating memory verse, mababasa natin ito sa Romans 12:17. If someone does wrong to you, do not pay him back by doing wrong to him. Try to do what everyone thinks is right. Salamat mga bata! Miss pa!